Samahan niyo ako sa aking 1-month trip to India and simulan natin sa aking biyahe from Davao to Chennai. So I just checked in for my flight and I'm going to do the immigration thingy and then pay the terminal fee pala muna, and then immigration, and then off to Singapore and then Chennai. Terminal fee is 784 pesos. So after terminal fee, papasok na dun sa immigration. And meron pala mga kainan dito sa gilid if you want some snacks. Ayan. Nakalabas na ako ng immigration and mabilis yung process. Although this time, may multiple questions. Kasi last time, nung duman ako dito sa Davao Airport, tinanong sa akin kung kailan yung balik ko. But this time, nung sinabi ko kasi na, yung first question niya kasi, ano yung work ko? Sabi ko, freelancer, I'm a travel blogger. Sabi niya, may ano ba daw, website or social media? Sabi ko, both. Tapos sinabi ko nga na Escape Manila. Sabi niya, ikaw pala yun. So, ilang countries na daw yung napuntahan ko, paano maging safe sa India. So, basically, curious lang din siya sa mga experience ko, ilang countries na na-visit ko, ganun. So, hindi naman siya about anything. I think curious lang talaga siya. And she was really nice. She was young, tapos mabait talaga, and curious lang talaga siya sa mga bagay-bagay. Anyway, ayun, dumating pala ako dito sa airport ng mga around 3:20. Tapos umalis ako ng bahay ng 2:50, walang traffic, kaya mabilis lang. Nag-grab nga lang ako. Tapos, ano pa ba? Mag-aantay ako ng flight. Yung flight ko is 6:25 papuntang Singapore. Tapos, mamayang gabi pa, around 9 p.m. yung flight ko naman papuntang Chennai. So, mahaba-habang layover. Kaya, nag-register na ako for arrival sa Singapore kasi lalabas ko ng airport. So, kakain sa labas and mag-ikot-ikot. Kasi 11 hours din yung layover. And babalik ako ng mga around 6 na sa airport or 5-ish. And yun, dito naman, habang nag-aantay ng flight, kasi 6:25 a.m. pa nga, mag-work muna din siguro ako. Kasi may mga kailangan tapusin. Tapos, ano pa ba? Yun lang for now, guys. Update ko kayo later pag boarding na and pagdating ng Singapore. By the way, wala pala akong check-in baggage. Yung dala ko, yan lang. Backpack. It's been quite some time na nung last nag-backpack ako. 2018 pa, 6 years ago, I went to South America. And yan yung last time na nagamit ko, yung backpack na yan. Later, in fairness, okay pa rin siya kahit na 6 years na. So, ano ba? Yung ticket ko dito pala is around 7,000, almost 7,000 pesos one way. Tapos yung pabalik is around 9,000. Pero via Manila na ako pabalik. Ang ingay ni Kuya. And this is Embraer 190E2. So yung seat configuration is 2-2, very narrow bodied aircraft, and yeah, it's going to be a 3.5 hours flight to Singapore, 11 hours layover, then I'm heading to Chennai. Ang saya pala sumakay sa flight na to kasi dadaan talaga siya sa may Mount Apo. Tingnan nyo naman ang ganda. Sobrang breathtaking ng view from my window seat dito sa flight from Davao to Singapore ng Scoot Airlines.
It's 9:50 a.m. and we just landed here in Singapore. Hello Singapore! Nandito na tayo. Iniwan ko lang yung gamit ko. Nagbayad ako ng $16 dun sa baggage counter. Tapos lumabas na ako ng airport at nag-ikot-ikot ako. Tapos bumalik ako ng mga 6 p.m. na sa airport, nag-dinner. Tapos bumalik na ako sa loob ng departures area. So ayun, boarding na kami papuntang Chennai. Hindi na ako nagtagal dun sa boarding gate kasi pagpasok ko ayun, nag-start na mag-board talaga. Papasok sa plane. So hopefully on time naman ito. May time difference na 2.5 hours advance tayo dito. Tapos ayan, darating ako doon ng mga around 11 p.m. and the time now is around 9 something. So 9:30 ito magde-depart. So almost 4 hours ang biyahe. So kung kanina sinakyan ko Embraer, maliit, kaya naman malaki ito kasi sinakyan ko papuntang Chennai, Boeing 787. So ang configuration naman ito is 333 pero medyo masikip siya and pangit ng seat ko kasi nasa middle, tapos tabi talaga ng CR, pangit at wala na tayong magagawa. Short ko lang naman ito, 3.5 yung flight time, 3.5 hours. So sana makatulong kasi pagdating doon, pagdating ng hotel mga siguro 12 na kasi medyo malalayo din yung airport from yung hotel from the airport. So let's see. So I'm finally here in Chennai. So I just cleared immigration and customs. Medyo natagalan ng konti kasi hindi kaya pala full address yung nakalagay doon sa hotel. And buti na lang gumana yung eSIM ko kasi problema sana wala kasing internet doon sa may bandang immigration area. So ayun, kwento ko na lang later ano yung mga tanong. Medyo maraming tanong sa akin dito sa paglabas ko ng immigration. Finally, andito na ako sa India and andito ako sa Chennai, yung capital ng Tamil Nadu. Ito yung napili ko na entry point for this Indian adventure. 1 month ako andito sa India and mag-iikot ako from here to Delhi to the tourist triangle, Varanasi, tapos Manali and Shimla, tapos Delhi, tapos balik na ng Pilipinas. So mga 2 months ko din na plano tong yung adventure na to. Bumili ako ng ticket. Nakakita kasi ako ng ticket na mura, like less than 7,000 from Davao na to Chennai via Scoot. So nung nakita ko, sabi ko, baka ito na yung right time para bumalik ng India. So yun, nagbinook ko yung ticket. Hindi pa ako nag-book that time ng pabalik na ticket. Nag-book ako ng pabalik na ticket, I think like 2 weeks ago lang. Kasi hindi pa ako sure talaga kung ilang araw ako magsistay dito. And then I decided na mag 1 month trip dito sa India. And mag-iikot this time. Kasi last time I was here, medyo lang yun, 12 days na ako andito. So pinili ko lang yung mga basic talaga na pinupuntahan. Hindi nga ako nakapag-tourist triangle that time. Yung pinuntahan ko was, yung arrival ko was in Amritsar. So from Amritsar, nag-fly ako to Srinagar, tapos nag-bus to Kargil, tapos bus to Ladakh sa Leh, tapos nag-Delhi, tapos nag-Agra, bumalik ng Delhi, Mumbai, tapos nag-fly na ako to East Africa. So yung 12 days lang yun and sobrang bitin talaga. Kaya I decided na this time, hahabaan ko yung trip ko dito sa India and para mapuntahan ko yung mga
other place na gusto kong puntahan dito. Applying for an e-visa is very easy actually. Medyo marami lang i-fill out na details. I forgot na how many pages yun. Basta madali lang. Ano lang siya. 24 hours, less than 24 hours nga lang nakuha ko na yung e-visa ko. So, madali na yung process. Yung binayad ko was around $45. Yung ginawa ko kasi multiple entry na kasi bala kong bumalik pa before winter. Hopefully, may ibang place na gusto pa akong puntahan dito. So, hindi ko siya makakover sa 1 month na andito ako. Ayoko rin yung sobrang nagmamadali. Dati kasi ganun yung type of travel ko. This time, medyo slow travel na yung hilig ko. Para hindi masyadong gahol sa oras, hindi masyadong nagmamadali sa mga bagay-bagay. So, gusto kong ma-experience siya, yung India, ng parang as much as possible, experience ko talaga yung culture, ganon. Yung preparations ko dito, medyo matagal-tagal din, I think 2 months. Pero, of course, on and off, marami akong pinanood na vlog. Kasi nga, di ba, may yung India, may kung sa atin pa, yung makikita mo mostly yung tinatalakay is yung scams, mga food, the amoy, things like that. And I wanna prepare myself. Although may idea naman ako ano yung i-expect ko dito sa India. Kasi I was here nga, I think it was 2018. So, may idea na ako ano yung mga dapat expectations, things like that. So, galing ako Singapore. So, it's totally different here paglabas mo ng airport. Although dito sa Chennai, hindi masyadong chaotic paglabas ng airport. But I'll go to that later in this video. Booking trains. So, dapat talaga if nagpa-plan kayo like what I'll be doing na mag-iikot dito sa India. So, if plan nyo mag-train, at least siguro 2 months, mag-book na kayo ng train tickets nyo. Ilalagay ko na lang yung link din sa description kung saan kayo pwedeng mag-book. Kasi fully booked na halos, actually, fully booked talaga yung mga, nag-try ako ng book, I think, a month ago. Fully booked na yung mga legs ng ibang trips ko, especially kasi nataon siya ng holiday. Magho-holy kasi dito. So, yun, di ako nakakuha ng ticket from here. Kasi I was planning na mag-train lang talaga from Chennai to Delhi. So, puno na siya. Yung train fully booked na. Actually, yun nasa 30 plus na yung wait list. Tapos, sabi ko, sige, mag-ano na lang ako. Kaka trip. So, tinry ko siya mag-Hyderabad muna. Tapos, nag-pour to Delhi or at least kahit Varanasi. Yung isang leg, okay pa, wala masyadong pasahero. Pero yung second leg, so wala nang wait list na. So, first class, second class, lahat ng classes, na wait list. So, sabi ko, magpe-plane na nga lang ako. So, nag-book ako ng Plane Air India. I think it was 3,500 one way. Binook ko lang siya like 2 or 3 weeks ago. So, before arriving here. So, yun. If you want to take a plane din, mas maganda, mas mag-book kayo early para mas makamura. Travel tax and terminal fee. Sa Davao, yung travel tax is, of course, the same lang naman sa lahat ng airport sa Pilipinas. Travel tax is 1,620 plus yung 876 yata yung terminal fee sa Davao. And this time, medyo maraming questions yung immigration sa akin. Kasi last time I left, yung question lang was kailan babalik. This time, tinanong ako ano yung work ko. So, nung sinabi kong vlogger ako, tinanong niya ano ba, social media or may website. So, sabi ko may website both and social media. Tapos, binanggit ko yung pangalan ng sabi ko Escape Manila. Sabi niya, oh, ikaw pala yun. Sabi ng immigration officer. So, she was familiar. She was really nice. And she was really, siguro curious about what I do. So, tinanong niya ako ilang araw ako dito sa India, if it's safe here. Tapos, nakita niya may visa ako ng Uganda. Sabi niya, safe ba doon? Sabi ko, yeah, of course, safe naman. Depende lang talaga yan sa kung saan ka pumupunta exactly in that country.
Of course, dapat hindi ka pumunta, sabi ko, sa mga may mga hindi safe list na places. Pero sa Kampala in Uganda, ito safe naman yung experience ko. So sabi niya, sa India, safe ba mag-travel? Sabi ko, I think safe naman kasi napuntahan ko na siya before. Pero sabi ko, pag solo female, I suggest na may kasama din talaga. To be honest, mas gusto ko din talaga na may kasama pag ganitong trip sa India. Kasi 'di ba, chaotic talaga here, especially when you go to Delhi, it's chaos everywhere. Tapos, mas maganda yung may parang support system ka, body system. So, makakausap mo pag may frustrations, pag sobrang annoyed ka sa mga people, sa mga touts, sa mga scammers. Yun, may makakausap ka, may support system ka nga. So, mas maganda talaga may kasama. Although this time, again, last time I was here, solo ako. Tapos dito, solo ulit ako ngayon. Kakayanin naman natin to. Sanay naman ako mag-travel ng solo din. I've been around the world traveling solo. So, ayun. Kakayanin natin tong India, 1 month in India na trip na to. Tapos, ayun, umalis na nga kami ng Davao on time. Scoot nga yung sinakyan ko, yung stopover or yung layover was in Singapore. So, medyo mahabang layover siya, 11 hours. So, I decided na lumabas kasi yung flight ko from Davao was 6 a.m. Dumating na mga 10. So, maganda kasi yung schedule. Gusto ko yun. So, nakapag-ikot talaga ako in Singapore. Napagod nga ako eh. Almost 20,000 steps nga ako doon. Lumabas ako ng airport ng mga around 11 na. Tapos, marami dapat akong gusto pang puntahan that time. Pero, nagahol ako sa oras kasi yung eSIM ko hindi gumana. So, hindi pala siya gumagana talaga sa Singapore. Yung ano bang eSIM ko nga, Eskimo. Pero gumana naman siya dito sa India. So, I'll talk more on that later. Tapos, may free tours pala in Singapore para sa mga may layover. Basta mahaba yung layover. Pero hindi ako nagkumuha nun kasi mas gusto ko yung hawak ko yung oras ko, one. At saka, may mga gusto akong puntahan na hindi kasama dun sa sa itinerary ng free tour. So, I went out on my own and nagstay ako doon ng total mga tour ko, mga 5 hours kasi bumalik din ako agad ng airport mga before 6 p.m. So, naman sa Singapore, yung sinakyan ko pala from Davao, Embraer 190E2. So, yung seat configuration 2-2, maliit lang siya ng aircraft. Pagdating naman ng papuntang Chennai, malaki siya, Boeing 787. So yung seat configuration was 333, medyo masikip. Tapos nasa gitna pa ako. Pero in fairness, I think nakatulog naman ako during the trip. So 3.5 hours yung galing Davao to Singapore. Tapos almost the same lang din flight time. Medyo lamang lang konti itong Singapore to Chennai. And delayed yung flight namin. Pero around 15 minutes delayed lang naman. So not bad. Pagdating dito sa Chennai, ayun, bibigyan ka ng arrival card. Tapos i-fill out mo yun yung mga details ng passport mo, saan ka magsistay dito, pangalan, address ng pagtutuluyan mo dito. Tapos, dapat complete address pala yun. Kasi, hindi ako naka-proceed agad sa immigration officer. Kasi yung nilagay ko lang yung name ng hotel. So, dapat pala kasama daw yung full address. And, buti na lang talaga may eSIM ako. Kasi walang internet, walang wifi dun sa Chennai Airport. Buti na lang na may eSIM ako na gumagana. So, nakuha ko yung address ko kasi tinry ko siya sa email. Hindi ko ma-pull up yung record ng ng booking ko dito sa pinagtuluyan ko, yung Gulna RN. Ilalagay ko rin yung link sa baba. Okay naman so far. Tapos, ayun, nakita ko, medyo natagalan ako. So, pinatabi muna ako. And then, after na kompleto ko, siningit ulit ako ng immigration officer. Medyo marami palang tanong sa akin. First, ano yung trabaho ko? So, yung sinabi ko na vlogger ako,
Tapos sinabi ko yung website ko. Sabi niya, "What you do? Like, ano daw yung mga ano, ginagawa ko?" So sabi ko, nagsusulat ako, create ng content, ganyan. Tapos sabi niya, so ilang araw ako andito sa India. Sabi ko, 1 month, April 4, yung balik ko sa Pilipinas. Sabi niya, ang haba, saan ka dito pupunta? So, very familiar naman ako ng itinerary ko kasi ginawa ko yun ng ilang weeks. So, sinabi ko sa kanya, mag-start ako dito, tapos punta ako Delhi, gano'n. Sinabi ko sa kanya yung yung mga places na pupuntahan ko. And sabi ko, may hotel booking na nga din ako sa mga places na yon. Nag-book na ako ng train. Sabi niya, okay, that's good, churva. Mga ganon. Churva. So, may mga side comment siya. Tapos, in-scan niya yung passport ko. Doon niya nakita na, sabi niya, maraming places, bansa ka na pala napuntahan. In English yun na, of course. Sabi ko, yeah, I've been around to over 50 countries, ganyan. So, sabi niya, okay. So, tinatak niya na yung visa kasi yung hawak mo is ETA. Yung kailangan mo pala pag sa immigration is yung arrival card, yung ETA, Electronic Travel Authorization, yun yung makukuha mo pag nag-apply ka ng e-visa. So, may lane yun may separate lane yung e-visa. So, makikita nyo naman kung sa Chennai kayo mag-arrive, makikita nyo meron dun sa pagpasok nyo ng immigration dun sa may dulo, sa left side, nandun yung e-visa section. So, ang kailangan is yung arrival card, yung ETA. So, mag-print kayo ng ETA. Tapos, yung boarding pass, at saka passport. So, yun lang. Last time I was here in India, walang tinanong sa akin. So, medyo nagulat ako ngayon na may tanong. Siguro dahil mahaba din yung trip ko, ganun. And may time yung immigration officer na maghalungkat ng kung ano man. But okay lang. I guess it's really part of their job naman na mag-question ng papasok na mga tourists. So, yeah, it was okay naman. It was smooth. I think it was still smooth. So, okay pa rin yung experience. So, again, if papasok in India, wala palang doon sa Chennai, walang bentahan ng SIM card, ng tourist SIM. So, I don't know how to get it. I think mag-i-SIM na lang muna ako. Tapos, when I arrive in Delhi, alam ko mayroong tourist SIM card doon sa Delhi. So, doon na lang ako bibili. So, for now, yung eSIM munang gagamitin ko. Lalagyan din ako ng link sa baba ng eSIM na ginagamit ko ngayon. Gumana din to nung ako last year. Pumunta ako ng Central America, Kazakhstan, and the rest of the stans. Gumana din siya sa Malaysia kasi yung stopover ko that time Malaysia. So, hindi lang siya talaga gumagana sa Singapore. Kasi I think because Singtel yung yung provider. So, yun, ilalagay ko yung link sa baba. It's very important na may internet kayo dito para din, yan, pag may kailangan kayo ma-check, at least ready kayo. So, eSIM is, but make sure your phone pala is eSIM ready din para hindi kayo ma-hassle. Tapos, ayun, again, write yung complete address sa arrival card nyo para hindi na kayo ma-hassle din. So, hotel name, tapos yung address ng hotel. If you booked via Agoda, ilalagay ko yung link din sa baba. Makikita nyo naman yung address doon. Tapos, paglabas ko ng airport, nag-book lang ako ng prepaid taxi. Kasi, nung nakita ko sa map, yung Uber, nakalagay doon, yung pick-up point is 10 minutes na lakaran. And dumating nga ako dito ng almost 12 na ako nakalabas ng airport, ng Chennai Airport. So, pagod na ako. Sabi ko, mag-book na lang ako ng prepaid taxi kasi para hindi na ma-hassle. Tapos, I realized na yung prepaid taxi din naman pala na pick-up point, same pick-up point lang din ng Uber. So, dapat pala nag-Uber kasi yung Uber, around 500 Delhi, Indian rupees. Tapos, yung prepaid taxi was 750. So, may 250 na fare difference na medyo malaki-laki din at pwedeng matipid. So, sana, sabi ko, nag-Uber na lang ako. And yung yung pick-up point naman pala is really less than 10 minutes. Like, 5 minutes lang siya na walk. Less than pa nga from arrival, papunta dun sa yung pick-up point ng Uber at saka Ola. So, same din yung prepaid taxi. So, sabi ko, dapat nag-Uber na lang ako. Hindi pa ako na-hassle kasi yung
nataon na driver sa akin ng prepaid taxi. Ang dami niyang ang dami niyang alam, ang dami niyang gusto pa niya akong dalhin sa ibang place. Sabi niya may murang place akong alam dito, malapit lang sa airport. Tinanong niya kasi ilang araw ako dito. Sabi ko, mga 3 nights lang, ganyan-ganyan. So sabi niya, may alam daw siya, mas maganda. Sabi niya, hindi magandang lugar yung binook mo na hotel. Masikip yung mga daan dyan. Yada, yada, yada. Ang dami niyang sinabi. So ako naman, naging friendly nung una, pero medyo na-annoy na ako. Kasi sabi ko, parang may something na tong driver na to. So, naubos niya yung energy ko dun. Sabi ko, no, I was really persistent. Sabi ko, no, nabayaran ko na yung hotel, na tutuluyan ko. Tapos tinanong pa niya, magkano yung binayad mo dyan? Sabi ko, hindi ko na sinagot ko magkano. Sabi ko sa kanya na, yung friend ko nag-book nito, tapos medyo, irritan ako that time. Sabi ko, medyo, friend ko nag-book nito, hindi ko alam kung magkano. Tapos hindi na ako umimik. Hanggang sa dumating. Tapos nung dumating na, hindi pa niya ako pinasok dito sa hotel talaga kasi masikip daw yung daan. Sabi ko, yung tiningnan ko naman yung daan, hindi naman siya gaanong kasikipan. Pero maliit din naman yung sasakyan niya, yung taxi niya, sobrang liit lang din. Pwede talaga kasi wala na ring tao kasi nga past 12 na yata. Past 12 na kami dumating dito sa tinutuluyan kong place. So basically, wala nang tao. So pwede talaga siya pumasok kung gusto niya. Pero ayaw niya. So sabi ko, okay, hindi na ako nakapag-argue, wala na akong energy. Tapos nangingi pa siya ng tip sa lagay na yun So, hindi ko siya binigyan ng tip. Kinuha ko lang yung bag ko. Nagpasalamat ako. Sabi ko, thank you. Tapos umalis na ako. Naglakad na ako papunta dito sa hotel. Medyo masikip nga yung daan talaga. Pero nung tininan ko sa mapa, parang malapit lang din naman yung Gulnar Inn na tinuluyan ko. So, ayun, naglakad na lang ako. And safe naman siya, at least last night when I arrived. Tapos, ayun, mag-room tour tayo. Ito yung room ko dito sa Chennai. So, pretty basic lang talaga. Kasi mura lang siya, like 1,100 per night. So, nasa Mylapore area siya. So, mas malapit siya sa mga tourist attractions. Ayan, may TV, may cabinet, may desk. Tapos, I don't know anong view dito. May view naman siya. Pero, yan yung pala. View sa labas. Tingnan natin CR. Okay naman. Malinis naman. May heater. So, maliligo na ako tapos matutulog na kasi nakakapagod talaga. Yung natitirang energy ko, naubos dun sa taxi driver. Kwento ko sa inyo later. First impressions tayo of Chennai. Basically, it's not as chaotic as Delhi and Mumbai, but it's still chaotic. So, I think India really is not for yung mahina ang loob, especially if you're traveling solo. Kasi kanina, na-scam ako. Medyo na-scam, slightly. Kasi tolerable naman yung scam. Umalis kasi ako dito sa hotel. Tapos papunta doon, okay pa, papunta doon sa market. Kasi gusto ko talaga makita yung market. So isa pala yun sa mga first na pinuntahan ko talaga dito. Yung biggest na fruit and vegetable market dito sa Chennai. Ilalagay ko lang sa video yung name kasi nakalimutan ko what's the name of the market. Tapos pag alis ko na doon, unang-una, nag-Uber talaga ako. So papunta doon, nag-Uber ako, pabalik nag-Uber din ako. Pabalik na, doon na may issue kasi first yung binuko na Uber tuk-tuk kasi yun yung mas mabilis at saka cheaper of course. Tuk-tuk yung rickshaw. Yung una, dinaanan lang ako. So, I thought may hatid lang siya na pasahero. Tapos, nag-stop siya. Tapos, lumalayo siya ng lumalayo sa akin. So, I decided na i-cancel na lang yung binook ko na Uber. Tapos, nag-book ulit ako. Before ako,
before kinuha ng driver yung yung code, kasi ang Uber dito kailangan mong magbigay ng code sa driver para ma-verify na ikaw nga yung nag-book or ikaw yung yung passenger. So before yon, sabi niya tingnan ko daw muna sa app kung magkano yung amount, yung fare. Tapos hindi ko alam, sa tinulungan niya ako. Tapos nakita niya 160. Sabi niya, "No, that's too low." Sabi niya ganon. Sabi ko, "Well, that's what's in the app." Sabi ko in English, hindi naman ako yung nag-presyo niyan, yung app. So sabi ko, "Sige, kung ayaw mo, cancel mo na lang." So sabi naman niya, "No, no, 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 it's okay, it's okay." Ganyan siya. So yun, sabi ko, I'll give you a tip. Sabi ko, parang mapanatag na lang siya. Pero hindi pa rin siya napanatag actually. Ang bilis niyang tumakbo. Although I think, yan dito, parang yan na yung norm dito, na medyo iba talaga yung nila, yung behavior sa road. Tapos, ayun, pagbaba ko, sabi na niya na, sabi ko, sige, bigyan kita ng tip, additional 20, so 180 na babayad ko. Sabi niya, wala siyang change. So ako naman, 500 yung pera ko, the next yung pera ko is 200. So, dahil wala naman talaga akong change, na exact change na ibibigay sa kanya, although I doubt talaga na wala siyang 20 rupees. So, sabi ko na lang, sige, it's okay, 200 na babayad ko. So yun, additional 20, so 40 in addition yung na-charge sa akin, instead na 160 naging 200 na Indian rupees. So hindi naman masyadong masama. Naka-move on na ako kasi magkano lang naman yun in peso, like 30 pesos. Ganun, or less. Tapos ayun, yung first na meal na tinry ko dito pala is yung sa Buhari restaurant. Kasi nakapanood ko yun sa video ni Khalid Alameri. So doon siya, kumain siya doon. Isa yun sa mga kinainan niya. And marami din ako nakitang videos ng mga local na creators na kumain sila doon. So masarap naman siya, in fairness, masarap yung pagkain. Yung first meal ko dito, hindi ako na-disappoint. Tapos, ang nabayaran ko naman doon, 600. Actually, 500 something lang yun. Pero tinanong kasi ako nung guy, ayoko ba daw mag-tip? Okay, tip na. So naging 600 na yung binayad ko instead of around 530 something yata, ganun. Basta more than, almost 70 pesos yung natip ko. Hindi na rin masama kasi in fairness doon, napaka-attentive ng mga servers. Tapos, talaga sila, pagpasok mo pa lang, sobrang attentive nila at saka mabilis yung service, ganun. After nun, anong ginawa ko ba? After umuwi na ako ng hotel, tapos nag-edit ako ng video, tapos yun pala, I forgot na yung CapCut, hindi rin siya gumagana dito sa India. Kasi TikTok is banned here. So, pati CapCut, naka-ban siya. So, may na-edit ako. Makaka-edit ka. Na-edit ko na yung full video ko for Singapore. Tapos, nung isi-save ko na, wala na. Hindi na siya ma-save. Tapos, nag-try ako mag-VPN. Ayaw na niyang gumana. Na-log out siya. Tapos, nag-try ako mag-login. Hindi na ako makapag-login. So, medyo doon ako nagtagal talaga. Like, tinry ko siya kung paano. Kasi sayang din yung effort na pag-edit doon sa video. Ilang oras din yung nilaan ko doon. Kasi since morning pa, kaya noon na rin ako, after lunch na ako nakalabas. Kasi nga, nag-edit pa ako ng video. Tapos, pumunta ako ng Marina Beach after. And it was very nice. In fairness, malinis naman pala yung beach. Tapos, yun daw yung pinakamalaking beach dito sa India. Or isa sa mga pinakamalaking beaches dito sa India, ganon. Tapos, ang ganda ng sunset doon, promise. Kaso yung sunset is on the other side. So, yung beach side is sunrise. So, maganda siguro mag-sunrise doon bukas. But, I doubt makakabalik pa ako doon. Medyo malayo-layo din siya from the place that I am currently staying. Almost 30 minutes din ata yung biyahe. And pamasahe was 100 Indian rupees one way. Tapos yun, hindi na ako magdi-dinner tonight kasi busog pa talaga ako, promise. Dun sa kinain ko kanina, ang dami na akong kinain. Nung late lunch na kasi yun.
Tapos meron naman akong croissant dito na doon nabili ko sa Singapore in case na magutom ako, yun na lang kakainin ko. So yun lang guys. I hope you can follow my adventures here in India. Matagal-tagal to. It's 1 month. Please like and subscribe to my channel for more videos like this. Until next time, I'm Ping.